Hello guys! Ngayon ay share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung sariling sauce ko sa pizza. Kaya ipapakita ko sa inyo gamit ang fresh tomato. Para hindi mo na kailangan bumili kasi kapag bumili ka ng talagang sauce na ay mas mahal. Samantalang ito, lalo na kung murang kamatis, ay makakatipid ka. Kaya share ko sa inyo at baka magawa nyo rin. At saka meron pa pala ko, ipapakita ko rin sa inyo yung talagang ingredients ko sa paggawa ng aking dough ng pizza. Kasi meron na akong ginawa na pizza, pero marami nagtatanong kung paano ko raw ginawa yung aking dough. Yung aking sauce, ipapakita ko na rin sa inyo para isang videohan na lang. Kaya panoorin nyo to hanggang dulo. Ayan po ang ating kamatis, hiwain lamang natin yan ang pinong-pino at pagkatapos ay ayan, hindi ko na po ipinakita sa inyo paano ko hiniwa yung kamatis. Ayan na nga siya at nahiwa na natin, kaya ilalagay na natin siya sa ating paglulutuan na kaserola para maging sauce siya, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ilagay lang natin siya sa frying pan. Sobrang hinog yung ginamit kong kamatis, kaya yan ay medyo matubig. Yan ay tubig ng katas ng kamatis. Tubig ng kamatis. Katas po yan ng kamatis. Ayan. Ilagay na po natin ang kamatis na ating hiniwa na 6 na piraso po siya. Ngayon naman ay ating hiwain ang ating garlic at sibuyas. Ayan. Ayan na nga, tinihiwa na natin ang ating sibuyas at bawang. Ngayon ay tapos na natin siyang hiwa. Hindi ko na ipinakita sa inyo kasi wala naman akong taga-video. Kaya ayan, at ilalagay natin siya doon sa ating kamatis na hiniwa na ngayon ay nakasalang na. Naghihiwa ko ng kamatis. O, ayan. Ayan. Ito na yung ating nilagay ay hiniwa ng kamatis. Kamatis, sibuyas at bawang. Ilagay na natin lahat. Yan. Matapos nating ilagay yung ating bawang at sibuyas, ay lalagyan naman natin siya ng paminta. Medyo malalaking paminta ko ngayon. Kaya konti lang. Tapos lalagyan natin siya ng mix herbs. Yan. Mga lang. Yan. Yung ating mix herbs. Yung mixer po na yan ay dry na yan na binili na halo-halo na. Ayan. Mga herbs yan. Tapos lalagay natin siya ng Knorr na pampalasa. Yan lang po ang ilalagay ko. Kasi ayoko maglagay ng asin kasi baka sumobrang alat. Pangit naman sa pizza kapag maalat. Ayan. Ayan na siya. Mix lang natin siya. Tapos hihintayin natin siyang lumapot. Yan. Yan. Ganyan lang siya. Hintayin lang natin siyang lumapot at kapag malapot na pakikita ko sa inyo yan. Habang pala natin siya ay pinalalapot, huwag na natin siyang tatakpan para mas mabilis yung kanyang pag-absorb ng water ng kamatis niya para mas mabilis din siyang lumapot. Ayan. Pure kamatis po yan. Kaya walang halong preservative o walang halong kahit na yan. Fresh yan. Lahat. Ayan na guys. Malapot na. Diba? Ang bilis. Ang bilis-bilis niya. Malapot na siya. Yan. Ngayon ay si-switch off lang natin siya. Huwag natin masyadong palaputin kasi magda-dry yung ating pizza. Ayan. Diba? Ayan. Ayan na. Ready na ang ating pizza sauce. Diba? Ready na ang ating pizza sauce. Para lumamig siya mamaya bago umalsa yung ating pizza dough, ay switch up natin to nang lumamig na siya. Para malamig na natin siya bago topping sa pizza. Ayan na. Diba? Ready na siya. Diba? Diba? Nasagot ko ba yung mga tanong nyo ng malinaw? Kasi malabo daw dun sa aking video ng pizza kasi sobrang bilis at wala ang ingredients. Yan. Ayan, kompleto na yan. Kaya ginawa ko to. Pizza at dough lang siya para higit ninyong maunawa at maintindihan at makagawa kayo ng sarili nyong pizza sa sarili nyong na magmumula sa sarili nyong hardened sauce. Diba? Ayan.
Parang thick siya, hindi ba? Oh, hindi natin siya nilagyan ng pampalapot. So, talagang ano lang yan, puree. Yan. Kasi na ano na yung ano eh. Hintayin lang natin, konting tiyaga lang. Para talagang ma-absorb yung ating water. Yan. Habang nga pala tayo ay nagpapaalsa ng ating dough ay yan ang ginawa ko. Nag-prepare ako ng ating pang toppings. Ayan. Ang ating pepperoni. Yan, pepperoni. Tapos mushroom, fresh mushroom. Tapos ang ating bell pepper or capsicum. Tapos naka-ready na rin ang ginawang fresh tomato sauce. Ayan. Tapos bago siguro matapos yung ano, ayan, ng ating dough bago umalsa kasi isang oras, hindi na sayang ang ating oras dahil nag-prepare tayo ng ating mga kakailanganin. Yung soup, ayan. Diba? Ready ang ating soup. Yeah, wait pa tayo ng mga 15 minutes at pwede na natin gawin ang ating dough, ang ating pizza. Yan. Kaya samantalahin ko na lang rin, pakikita ko na rin sa inyo ang aming soup. Ayan. Gamit ang ating product na cream of chicken. Yan. Cream of chicken po siya na ginamit ko na. Yan. Gagawa tayo ng mushroom soup para ating i-partner sa ating hapunan na pizza para naman hindi naman tayo masyadong dry. Meron din tayong soup. Ayan, isang lata na cream of chicken ang ating inilagay. Tapos yung ating naghiwa tayo ng fresh na mushroom. Hindi po dilata ang ginamit ko para naman hindi naman tayo masyadong unhealthy. Para may healthy konti. Ayun. Pagkatapos natin mailagay yung cream of mushroom, lalagyan naman natin din siya ng isang tasang tubig din. Ayan, lalagyan natin siya ng isang tasang tubig. Ayan. Ilagay na lang rin natin yung ating hiniwang mushroom para sabay-sabay na siya. O, diba? Ayan. Lagyan na lang rin natin siya ng paminta. O, diba? Konti lang. Yan. Yan. Hindi, ako pa pag nagluluto niyan at ang ginagamit ko ay cream of chicken na hindi na ako naglalagay ng pampalasa. Yan lang talaga ang inilalagay ko. Para at least, kasi maalat yung cream of chicken kapag yung nilagyan pa ng asin o anything pa. Ayan. Kaya, ipapakita ko sa inyo resulta niyang later. Haluin natin ng konti at hayaan natin siyang kumulo at lumapot. Hintayin natin siyang lumapot. Ayan. Haluin lang natin na. Parang lulubog. Okay. Habang hinihintay natin siyang kumulo, hayaan lamang natin siya dyan. Huwag nating takpan kasi baka kung saan tayo pumunta at umawas siya. Yan na. Yan. Ayan, kumulo na yung ating mushroom soup na ginawa. Kaya ayan, switch off na natin siya. Luto na yan. Tapos, pag oras na kakain na, saka lang natin siya muling iinit. Leave it lang natin siya kasi maaga pa naman. Maaga lang kasi ako nagpe-prepare. Ayan, o, diba? Mushroom soup. Ayan naman yung ating gagawing dough, yung paggawa ng dough. Ayan, 3 cup po yan ng ating harina. Plain flour lang po ang ginamit ko dyan. Ayan, ngayon ay lalagay natin siya ng konting asin. Ayan, para may pampalasa siyang konti. Tapos, ilalagay natin yung ating pampaalsa or 2 teaspoon lang po yan na nilagay natin sa 3 tasang harina. Ayan, 2 teaspoon po na yeast powder. Ano po? Ayan, lalagay natin siya. Ayan. Tapos, ilalagay natin, ito naman po optional kung meron kayo at kung wala naman, pwede namang wala. Ito po ay cinnamon ground powder. Ayan. Ayan, nilagyan ko siya para mas mabango yung ating dough. Ayan. Para mas healthy siya.
Tapos ngayon ay ilalagay natin yung ating vegetable oil. O depende kung ano ang merong oil sa inyo. 3/4 po yan ng tasa, no? Ayan, lalagay po natin siya dyan. Yan. Tapos, pagkatapos natin mailagay yung 3/4 natin na vegetable oil, depende sa kung anong available sa inyong oil, ay okay lang. Tapos ngayon naman ay ilalagay natin ang ating 1 cup na tubig. Yan. Tapos ngayon ay mamasahin natin siya gamit ang ating kamay para mas maganda ang result ng ating dough. Ano? Ayan, maghugas lang po tayo ng kamay bago natin ito gawin. Ayan, papakita ko sa inyo. Maghugas lang ako ng kamay. Ayan, nakapaghugas na po ako ng kamay. Ano? Ayan, mamasahin lang po natin yan. Ayan. Parang ano lang. Ayan. Okay. Ayan na siya. Oh. Tingnan niyo siya. Wala. Hanggang sa mag-ano siya. Hindi siya, oh, diba? Eksakto lang ang ating nailagay na oil at saka tubig. Ayan. Masahin lang po natin siya ng maayos para mag-ano siya. Mas ano kasi, meron kaming mixer. Kaso lang, mas feel ko kasi pag hinalo ko sa ano, mas madali pa siya. Gamit ang kamay. Ayan na siya. Masahin lang natin siyang mabuti. Okay na yan. Hindi siya hindi siya ano. Yan na. Okay na siya. Ayan lang siya. Ganyan lang. Lamasin lang natin siya ng ayos. O masahin lang natin siya ng ayos. Para mas malambot at mas maano. Diba? Ayan na siya. Tapos anuhin lang natin siya. Then ready to ano na natin siya ng mga 1 hour. Ayan. Diba? Ayan na siya. Diba? Tapos, ilalagay natin siya dito. Now, ayan na yung minasa natin, ano? Pagkatapos niyan, ay ating tatakpan. Ayan na po ang ating dough. Natatakpan ko na po siya ng ano, ayan, ng wrap plastic. Ayan. Para hindi siya talaga makasingay, lalagyan natin siya ng plato sa taas. Ayan. Diba? Ayan na siya. Yan, wait guys. Tingnan natin ang resulta after 1 hour. Okay? Ayan na nga guys. After 1 hour, yan ang ating dough. O, diba? Laki ng inialsa. Ngayon ay mamasahin naman natin siya para gawin natin dough ng ating pizza. O, ayan. Cut lang natin siya ng konti. Ayan. Ayan. Masahin na natin siya ngayon. Ayan. Masahin na natin siya. Hatiin lang natin siya sa dalawa. Para maging dalawang dough siya. Diba? Ayan. Ayan. Ayan yung isa. Diba? Ayan guys, tapos na natin imasa. Madali lang siyang masahin kasi napakalambot ng ating ginawang dough. Hindi kasi natin talaga siya nilagyan ng yung tama lang yung kanyang harina kasi once na mas marami yung ating harina kaysa sa ating water at saka no, matigas po ang ating dough at saka mahirap po siyang masahin. Ano? Ayan na yung isa. O, diba? May dalawang dough na tayo ngayon. O, ayan. 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 Isang malaki at saka isang medium. Ayan. Paalala ko lang po na kailangan nating butas-butasin yung ating dough bago natin ilagay yung ating toppings. Dahil, alam nyo kung bakit? Dahil lolobo po siya kapag walang butas-butas. Ano? Lolobo siya. Ayan. Ayan, nabutas-butas na po natin siya. Ano?
Yan, tapos na pareho. At bago natin ilagay ang toppings ay mag-prepare naman tayo ng ating oven. Mag-iinit tayo para habang pag natapos natin to, diretso na natin sa oven. Open ngayon. Yan. On natin siya ng 200 para mas mabilis. Ayan, 200. Tapos, ayan. Lalo pa ang ating ano yan. Lagay natin siya ng 45 minutes. Yan. Ayun. Okay na yan. Adjust na lang natin. Ayan. Diba? Ito yung ating ginawang yung sauce. Ayan. Ayan, nalagyan na natin ang toppings yung isa. Ayan. Ayan ang ng sauce. Ayan. Bali, nilagay natin lahat yung ating sauce na ginawa. Ayan, o finish. Diba? Hindi tinapid sa sauce yan. Ngayon naman, ilalagay natin yung ating mushroom. Ayan yung mushroom natin hiniwa. Ayan. Ayan na yung ating nailagay na mushroom. Ayan. Yan, narinig nyo. Humuni na yung ating open. Ngayon naman, ilalagay natin yung ating yan. Ayan. Yung ating bell pepper. Ayan. Nailagay na natin yung ating pepperoni. Ayan na, tapos na natin ilagay yung ating pepperoni at saka yung ating capsicum. Both nalagyan na natin. Ayan, may cheese na siya. Ready to oven na. Ayan. Our homemade pizza is done. Guys, yan ang ating dinner, diba? Simple yan, chicken nuggets with potato fries with soup. Ayan na yung ating mushroom soup na ginawa, diba? Tapos yung ating pizza, homemade pizza, diba? Yan, that's it, guys. Tapos ng ating dinner. Yan. Diba? Kakain tayo ngayon ng masarap. Okay. Sana ay may natutunan kayo sa aking dinner for today. Guys, it's me again, Chris Monteo TV, na nagsasabing pansamantala at magpapaalam sa inyo. At sana ay magkita-kita tayo sa ating mga susunod na episode. Bye-bye for now and God bless everyone. Thanks to all your support. God bless everyone and please like and subscribe.